Totoo nga kaya ang chismis na walang expectation versus reality dito sa Japan? Magkakaalaman sa packaging ng mga snacks na nabili ko. Hi guys! Marami na ako nakikita ng mga gumagawa ng ganitong klaseng video. Tuwing napapanood ko, naku-curious talaga ako kung totoo nga ba na talagang kung ano yung nasa packaging na pictures, ka-size din nung kung ano yung nasa loob. Kaya ngayon, aalamin natin. Bumili ako ng mga snacks sa supermarket. Unahin natin itong parang shrimp na chicheria. Wala akong video na nakita na gumawa nga sa chicheria, kaya this time susubukan din natin. Parang may kamukha to ng chicheria sa atin dyan sa Pilipinas, yung Oishi. Baka galing Japan din talaga yun kasi yung pangalan Oishi, na ang ibig sabihin sa Japanese ay delicious. Ayan nga guys, magko-compare lang sana talaga dapat ako ng kung ano yung laman sa loob kung pareho din sa labas. Kaso nakailang kain na muna. Parang food review tuloy ang dating. Pero guys, tignan nyo naman kung ano yung size sa loob at kung ano yung size ng nakadrawing sa labas. Literal na talagang parehong-pareho yung size na medyo mas malaki pa nga kung ano yung totoo. Eh diba usually dapat yung expectation yung mas bongga. Pero yung reality which is yung loob, base dito sa unang snack na nabuksan ko, parang mas malaki pa ng konti. Ang galing! Kaya this time, dumako naman tayo sa ibang klase ng snack na hindi chicheria, na ang pangalan ay Koala no Machi. At meron akong secret na sasabihin sa inyo. Alam nyo ba na nakabili na talaga ako ng mga snacks na gagamitin para sa vlog na to? Kaso nga, merong isang gabi na sobra talaga yung gutom ko. Tapos nagka-crave ako sa matamis. Kaya yung mga snacks na nabili ko, naku guys, nakain ko. Kaya medyo alam ko na nga yung lasa na itong Koala no Machi. Kasi sobrang sarap talaga nung unang subo ko. Pero that time nga, dahil sobra yung gutom ko, hindi ko na nasukat kung talaga mang ka-size yung loob ng kung ano yung picture sa packaging. Pero ayan, bago pa rin magsukat, puro kain muna. At tignan nyo naman yan guys. Grabe, ka-size na ka-size kung ano yung nasa loob sa drawing na kung ano yung nasa labas ng packaging. Tignan nyo guys, walang daya, walang kahit na anong mahika, purong-puro, walang halong chemical. Talagang sukat na sukat kung ano yung nasa loob at nasa drawing sa labas. At saka bukod dun, sobrang recommended yung lasa nitong Koala no Machi. Hindi ako masyado mahilig sa chocolate, kaya bihirang-bihira lang yung mga nagugustuhan ko. Sunod naman nating titikman itong Takenoko no Sato. Ay, titikman dyan ako te. Susukatin pala. Ganto nga raw yung tamang pagbubukas dito. Ito ay kinaganda sa mga packaging dito sa Japan kasi meron talagang instruction. Hahanapin mo na lang kasi tuturuan ka talaga nila ng tamang pagbubukas. Katulad na lang neto, may nakalagay dyan na hilahin daw to. At alam nyo ba, hindi nyo na talaga kailangan magbigay pa ng force kasi talagang pagkahila nyo, isang beses lang bukas na agad. Grabe ang bango nga ng amoy neto. Panalong panalo yung chocolate. Kapag ka mahilig kayo sa chocolate, talagang magugustuhan nyo to. At ayan nga, nung sinukat ko na, grabe, sobrang na-amaze talaga ako. Tignan nyo naman, napakaraming pictures dyan. Wala man lang ni isa na chocolate na pinalaki nila ng size sa picture para mas maging appetizing sa mga mata ng consumers. Talagang kung ano yung size ng nasa loob, ayun na ayun din yung nasa picture. Kaya grabe, lalo talaga ako napapahanga ng Japan pagdating sa mga ganitong klaseng packaging nila. Parang maliit na bagay kung titignan pero grabe, ma-amaze ka rin talaga. Pinag-iisipan ko na nga kung ano yung susunod ko. Dito na tayo sa Arufoto. Actually guys, gustong gusto ko to ng brand ng chocolate kaso puro tsokolate na nga yung nakain ko. Kaya itong white vanilla na yung binili ko para maiba naman. Katulad ng mga nauna, dito rin sa may taas yung pinakabukasan. Hindi naman kayo malilito kasi meron talaga nakalagay dyan na open. Meron ding akikuchi. Diba may English at Japanese na para talagang walang confusion. At ayan nga, diba kung tutuusin plastic to, mahirap siyang punitin. Pero meron nakalagay dyan na dito daw bubuksan para punitin. Kaya kapag pinunit mo yan, literal na parang papel lang yung pinupunit mo sa sobrang lambot. At ayan nga guys, nung nakita ko, natatakam na naman ako. Lalo na sobrang bango pa nung amoy. Pero bago pa natin to maubos, sukatin na muna natin yung pinaka-size. Buti na lang napipigilan ko na yung sarili ko dyan kumain. Kasi medyo nabusog na ako sa mga nauna kong na-vlog. At ayan nga guys, tignan nyo naman yan. Iilan lang yung pinaka-picture dito sa packaging. Pero hindi mo talaga maipagkakaila na kung ano yung size nung nasa picture, ayun na ayun din yung size netong kung ano yung nasa loob. Kahit balibaliktarin mo pa yan. Kaya nga yung picture meron ding nakaharap at nakabaliktad. Ganun sila ka-sure na magiging ka-size din yan ng kung ano yung nasa loob. At sa lasa guys, grabe, sobrang sarap din talaga. Pero mas gusto ko pa rin yung chocolate. Ewan ko, parang sobrang tamis kasi netong vanilla. Ayan nga yung itsura sa malapitan. Parehong-pareho ng picture no? Subarashi, Japan. At ayan, meron na lang tayong dalawang natitira. Unahin na natin tong isa pang chocolate.
Tignan nyo naman yan guys kung gaano kadaling buksan. At kahit nakakarton yung pinaka-packaging, sa loob naka-plastic pa rin talaga yung pinaka-snacks. Para syempre hindi sumingaw at mapanatili pa rin yung quality. Dito walang nakalagay kung saan yung pinakapunitan, pero madali mo naman malalaman na madali lang siyang buksan. Ayan nga guys, nung kumuha ko ng isang piraso, kahit na iba yung angle ng pagpicture dito sa pinaka-packaging, malalaman mo pa rin na talagang ka-size niya kung ano yung nasa picture at dito nga kung ano yung nasa loob. Actually guys, sa totoo lang, parang mas malaki nga talaga kung ano yung nasa totoo kesa sa picture. Nakailang kain na tayo ng chocolate, tas meron na ring vanilla at chicheria. Kaya subukan naman natin itong strawberry flavor. Iba-ibang kulay talaga yung pinili ko at iba't ibang variety din ng snacks. Syempre 'di ba, para talagang alam natin kung totoo yung chismis na kung ano yung nasa packaging na pictures, ayun din yung nasa loob. Hinuli ko nga talaga itong ichigo or strawberry flavor kasi wala lang, ang cute at ang kikay kasi ng kulay. At sobrang nakaka-amaze kasi guys, pagkabili mo, yung mga nasa loob talagang literal na walang bali kang makikita. Or kahit na yung mga naunang snacks, wala man lang bali or durog. At ayan nga guys, tignan nyo naman yan. Literal na kung ano yung nasa packaging, ayun din talaga yung mai-expect mo sa loob. Tignan nyo yan guys, talagang ka-size niya. Yung haba talagang kopyang-kopya. Pati yung paikot na kulay pink at puti, gayang-gaya talaga sa actual kung ano yung nasa packaging. Grabe, sobrang nakaka-amaze talaga. Kaya dahil dyan, pwede na rin natin tong kainin. Buti na lang hinuli ko to. Kasi parang sa lahat, ito yung pinakabet ko na lasa. Naku, mabilis ko talaga itong mauubos. Tignan nyo naman sa malapitan na view, guys. Parehong-pareho talaga. At ayan nga, sakto, manonood ako ng movie ngayon. Meron na akong masasnack. Kaso grabe, sobrang tatamis. Pinagsama-sama ko na nga sa isang garapon. At gusto ko lang din talaga i-appreciate ang Japan pagdating sa ganitong packaging nila. At yes, guys, confirmed. Totoong walang expectation versus reality sa mga packaging dito sa Japan. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching!